Nag-umpisa ang lahat sa isang disyerto, matindi ang sikat ng araw sa mga sandaling iyon at makikita ang dalawang bagay na nagliliwanag sa kalangitan. Kung hindi ako nagkakamali, araw ang mga iyon, ngunit dalawa ito, sigurado akong hindi ito ang mundong alam nating lahat. Sa tagpong ito makikita natin ang mga nilalang na mukhang mga mandirigma, kakaiba ang kanilang mga kasuotan at makikita sa kanilang mukha ang matinding galit, na para bang naghahanda sila para sa isang digmaan. At sa taas nila makikita ang isang animoy hugis halimaw pero dahil sa sikat ng araw sa itaas nito ay hindi mo ari kung ano ang nilalang na ito, pero makikita dito na meron itong 4 na ulo. Hindi kumikilos ang ibang mandirigma, sa harap nila makikita ang anino ng halimaw at mukhang nakikipaglaban ito. Makikita natin ang isang tao na mahigpit ang kapit sa hawak niyang espada at buong puwersa ang kanyang ginagawang pag-atake. Tinamaan nito ang isa sa mga mandirigma. Hindi makapaniwala ang mandirigma na tinamaan siya pero ang lalaki ay walang imik, tila ba wala itong emosyon habang nakikipaglaban. Tuluyan niyang napabagsak ang kanyang kalaban sa mga oras na ito, at kanyang kalaban ay bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ng lalaki pero makikita rin dito ang kanyang matinding kapaguran. Sa puntong ito ay hindi makapaniwala ang ibang mandirigma, naisip nila sa sobrang lakas ng kalaban nilang ito, at makikita sa kanilang mga mukha ang galit at takot. Pero sadyang pagod na ang lalaki at halos matutambang na ito, ni hindi na niya kayang tumayo pa sa sarili niyang mga paa. Napansin ito ng mga mandirigma at sabay-sabay silang sumugod habang sumisigaw na pagod na ito, at madali na nila itong matatalo. Ang mga mata ng lalaki ay halos wala ng buhay at makikita dito ang kanyang kapaguran at panghihina, mukhang hindi na rin ito alam ang nangyayari sa kanyang paligid, at pakiramdam niya ay sesabog na ang kanyang puso sa mga sandaling ito. Malalim din ang bawat paghinga na lumalabas sa kanyang mga bibig at sa bawat paghinga niya ay parang may patalim na kumakayod sa kanyang mga lalamunan. Hindi na rin niya alam kung ang likido ba na pumapatak mula sa kanyang ulo ay pawis o dugo. Habang iniisip niya ang mga bagay na ito ay unti-unti na rin lumalapit sa kanya ang mga kalaban niyang mandirigma. Ngunit mahigpit pa rin ang kapit niya sa hawak-hawak niyang espada, tila ba wala siyang balak na bitiwan ito. Pero bigla na lamang may tunog na maririnig, at isang system window ang lumitaw, sinasabi nito na isang hidden trait ang naging aktibo. Sunod-sunod ang paglitaw ng system window at iba't ibang hidden traits ang isa-isang naging aktibo sa mga sandaling ito. Sa tagpong ito ay nagawa na ng mga mandirigma na makalapit sa lalaki at sabay-sabay silang sumugod dito, naghanda naman ang lalaki para lumaban at harapin ang mga ito. Sumigaw ang lalaki at makikita sa kanyang mga mukha ang galit at determinasyon, handa itong lumaban upang ipagtanggol ang kanya ng sarili, hindi siya papayag na matapos dito ang lahat. Biglang unti-unting nagbago ang paligid, sa isang madilim na lugar makikita ang mga basyo at lagayan ng pagkain na wala ng laman. Sa isang madilim na silid makikita natin ang isang tao, nakatalikod ito at nakaharap sa isang computer. Sa computer makikita ang mga salitang game over, at ang isang karakter na nakaluhod at mga espadang nakatarak sa kanyang likuran. Napasandal ang lalaki at napabuntong hininga, hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Nasabi nito na ano ba namang klaseng basurang laro ang nilalaro niya. Pero sa katotohanan sa loob-loob niya ang kanyang buhay ay wala din namang pinagkaiba sa larong ito, basura din, at hindi niya maisip na naging wise siya sa buhay. Kahit sa mga araw na dapat ay nagtratrabaho siya, wala siyang ginawa kundi maglaro lamang, hindi katulad ng iba. Habang ang mga ito ay abala sa pagtratrabaho ng husto siya ay naglalaro lang, napatingin siya sa labas ng bintana, naalala niya ang mga nakaraang buwan kung kailan ay nag-resign siya sa kanyang trabaho, nagkulong siya sa kanyang kwarto at nahumaling sa paglalaro sa computer. Habang siya ay nababagot at tinitingnan ng kanyang computer screen ay naalala niya na ginagawa naman na niya noon pa ang bagay na ito, kahit bago pa siya mag-resign sa trabaho nito. Kaya kung tutuusin ay ito na ang ika-5 taon niya sa paglalaro. 5 taon. 5 taon ang ginugol niya para lamang sa paglalaro ng isang online game. Sa isip niya, ang kanyang buhay ay naging isa ng alamat, ang kaso naging alamat ito sa pinakamalalang paraan. Pangea, ito ang laro na pinagtuunan niya ng pansin sa loob ng mahabang panahon. Ang larong Pangea ay naging popular 5 taon na ang nakaraan. Nakilala ito sa isang kasabihan, ang sinumang magagawang tapusin ang laro, ay pagkakalooban ng isang bagay na kanyang pangarap. Ginamit ng mga taong gumawa ng laro ang linyang ito,
isang nakakatawang linya para makaakit ng mga maglalaro. Kaya ang mga manlalaro na maraming pera at oras sa kanilang mga kamay, ay naging interesado kaya sinubukan nila ang larong ito pero sa huli ay nabigo lamang ang mga ito. 5 taon na ang lumipas pero wala pa ring nakakagawang matapos ang larong ito, kaya unti-unti ang bilang ng naglalaro ay nababawasan, hanggang sa iilan na lamang ang natitira. Ngayon sa oras na hindi siya naglalaro ang bilang ng mga naglalaro nito ay 0. Kung ganun sa katunayan ay siya na lamang ang natitirang manlalaro ng larong Panjinya. Ang larong Panjinya ay kilala sa pagiging infamous kung tawagin, dahil sa pagiging brutal, teknikal at napakahirap na paraan ng paglalaro nito mula nang simulan itong ilunsad. Ang boss sa laro na talaga namang kukwestiyonin mo kung ginawa ba ang larong ito para matapos. Ang mga kasama mo na bigla ka na lamang ta-trader nang walang sabi-sabi. At ang mga tinatawag na named napits na hahabulin ka sa oras na magkaroon ka ng pabuya. Pero ang pinakamalalang parte ng larong ito ay kapag namatay ang iyong karakter, ang lahat ay maglalaho. Kung sa ibang salita ay uulit ka ulit simula sa oras na mamatay ang karakter mo sa laro. Habang pinapatay niya ang upos ng sigarilyo ay naisip niyang dahil sa hirap ng level ang larong ito, ang saglit nitong kasikatan ay naglahong bigla. Bagot niyang naisip na tila ba mayroong isang nilalang na pinipigilan ang mga manlalaro na matapos ang larong ito. Sa pagkakaalala niya, ang kanyang karakter sa laro ay nagtataglay ng 8 sa 15 kilalang unique item, sa huli namatay at natalo pa rin ito. Ang resulta ng 5 taon niyang paglalaro ay naglaho ng ganoon-ganoon na lamang. Ngunit nagtaka siya dahil nang lumitaw ang system window, sinasabi nito na ang kanyang karakter sa laro ay nabura na dahil sa death penalty at siya ay makakatanggap ng 1,600,000 soul points. Habang unti-unting naglalaho ang kanyang karakter sa laro ay patuloy ang pagpapaalala ng system window. Nanlaki ang mga mata niya, 1,600,000 soul points. Hindi niya inaasahan na ang mga unique item niya ay magbibigay sa kanya ng napakaraming puntos. Naalala niya ang daan-daang niyang naburang karakter hanggang ngayon ay halos umabot lamang sa 80,000 puntos ang lahat ng naibigay nitong puntos. Ang larong Panjinya ay mayroong tinatawag na SP system, sa tuwing mabubura ang iyong karakter dahil sa death penalty, ay bibigyan ka nito ng SP na katumbas ng halaga ng nabura nitong karakter. Maaari mong gamitin ang SP na ito sa paggawa ng bagong karakter, at mas maraming SP ang gamitin mo sa mga talent ay mas magiging mabilis ang pagpapalakas at pagpapataas ng level ng karakter. Ang isa sa mga karakter na minsan niyang ginawa sa pamamagitan ng paggamit ng 10,000 soul points sa tinatawag na sword talent ay namatay sa laro na may titulong Grandmaster of Swordsmanship. Ang kinakailangan na soul points na gamitin para mapataas sa Todong level ang isang talent ay 10,000 puntos. At dahil sa 1,600,000 puntos ay halos maaari niyang palakasin ang lahat ng talent sa gagawin niyang karakter. Sa tuwing gagawa siya ng bagong karakter ay normal na. Pinagtutuunan niya ng pansin ang magic talent para mas maging madali ang pagpapalakas niya pero sa pagkakataong ito, itinutok niya ang cursor sa random button, sa isip niya ay hindi naman niya magagawang matapos ang larong ito, kaya bakit hindi niya subukan na gawing random ang mga talent ng kanyang bagong karakter? Tutal ito na rin naman ang una at huling pagkakataon niya para laruin ng maayos ang larong ito bago niya ito tuluyang burahin. Habang pinag-iisipan kung itutuloy ba niya ang desisyong ito ay naalala niya ang nakaraan. Naalala niya ang paghingi ng tawad ng kanyang dating kasintahan. Hindi siya makapaniwala at hindi rin niya maintindihan ang ibig nitong sabihin. Kaya naman pinagpatuloy ng babae ang kanyang pagsasalita. Sinabi nitong mabuti siyang tao ngunit hindi niya maaaring ipagpatuloy ang pakikipag-date sa isang taong walang kinabukasan. Seryoso ang mga mukha nito habang sinasabi na nasa edad na ito para isipin ang pagpapakasal. Natigilan siya at napaisip, gusto sana niyang magsalita pero naisip na lamang niyang manahimik. Sinabi ng babae na ang mga kaibigan nito ay nakikipag-date o kaya naman ay nagpakasal na sa mga kasintahan ng mga ito na nagtratrabaho sa mga malalaki at kilalang kumpanya. Samantalang siya, napatigil sa pagsasalita ang babae at tiningnan lamang siya. Wala siyang nagawa kundi ibaba ang kanyang tingin, hindi niya nagawang magsalita, dahil sa totoo tama naman ang babae. Sinabi ng babae na tama na ito at dahan daw ang tumayo, nagpaalam na ito sa kanya na aalis na. Sabay sabing sana ay magkaroon siya ng maayos na buhay. Tuluyan nang naglakad papalayo ang babae at naiwan siyang mag-isa. Ang mga pangyayaring ito ay naganap 3 buwan na ang nakakaraan.
3 buwan na ang nakakaraan siya at ang kanyang kasintahan ay tuluyan ng naghiwalay. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay nag-resign siya sa trabaho niya dala ng galit, tuluyang nagkulong sa kanyang silid at nahumaling sa paglalaro ng games. Habang naaalala niya ito ay nagdesisyon siya na tama na ang pagiging walang kwenta niya, na oras na para maging desidido siya, si Park Hyun-young. Kaya naman pinindot na niya ang random button, sunod-sunod ang naging notifikasyon ng system window, tuloy-tuloy ang paglalagay nito ng puntos sa iba't ibang talent at abilidad sa laro. Habang patuloy ang paglalagay ng system ng puntos sa iba't ibang talent ay nagulat siya. Dahil makikita sa kanyang computer na mayroon na namang bagong system window na lumitaw at sinasabi nito na isang hidden piece ang naging aktibo. Hindi niya matindaan kung mayroon bang ganitong klaseng mensahe sa larong Panji niya, ngunit habang nag-iisip siya ay bigla na lang lumiwanag ang paligid. Nagulat siya dahil bigla na lamang naging pula ang kanyang computer screen at parang may isang nilalang na may matutulis na ngipin ang sumisigaw. Napahawak siya sa kanyang ulo at tinakpan ang kanyang mga tenga habang nakaupo. Habang nakahawak sa kanyang ulo ay tinatanong niya ang kanyang sarili kung ano ba ang nangyayari, bakit tila may boses sa loob ng kanyang ulo. Bigla siyang natamba at humandusay sa sahig, nawalan siya ng malay. Pero ang kanyang computer screen ay patuloy sa paglalabas ng system window, mga salitang matalanhaga, sa huli nagbigay ito ng normal na system notification window. Dito nagbigay ito ng malinaw na mensahe, sana ay mahanap mo ang kaligayahan sa Panji niya. Sa tagpong ito galit na hinito ng isang mukhang mandirigma ang isang lalaki na siya rin namang nagulat sa sakit. Sinabi ng mandirigma na kung sakaling babagsak pa siya ulit ay ipapakain na ito sa isang tinatawag na Hydreigon, napatingin ng lalaki sa mandirigma na nasa kanyang likuran, na puno ito ng kalituhan kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit bigla na lang naging seryoso ang mukha ng lalaki, nagulat siya sa sinabi ng mandirigma Hydreigon, bakit parang pamilyar ang salitang ito sa kanya. Doon niya napagtanto habang tinitingnan ang kanyang paligid, wala na siya sa kanyang kwarto. Nasa ibang lugar na siya at maraming tao sa lugar na ito, ang mga mukhang mandirigma ay walang tigil sa paghagupit sa mga taong mukhang alipin. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at natanong niya ang kanyang sarili kung ano ang nangyayari at paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Isang malaking halimaw ang nakita niya, ito siguro ang tinatawag nilang Hydreigon. Nanginginig ang kanyang mga kamay, makikitang mayroon siyang suot na mga posas. Pero habang sinusubukan niyang intindihin ang mga nangyayari ay muli siyang hinito ng mandirigma, galit na galit ito sa kanya habang siya naman ay napaluhod. Habang naglalakad ay pinagmamasdan niya ang kanyang paligid, pilit niyang iniintindi ang mga pangyayari, napatingin siya sa harapan at nakita niya dito ang malaking halimaw, napaisip siya na ito nga ang Hydreigon na alam niyang isang halimaw sa larong Panji niya, pati ang lugar kung nasaan sila ay may mukha ding pamilyar. Mahina niyang sinabi ang status window, nagbabaka sakaling tama ang kanyang kutob. At sa kanyang harapan biglang lumitaw ang isang system window. Natahimik siya, hindi niya mapaniwalaan ang nangyayari. Habang naglalakad sa gitna ng pamilyar na desyerto kasama ang ibang mga alipin at nasa harap niya ang status window ay naisip niyang nasa loob nga siya ng larong Panji niya. Ang lalaking ito ay si Park Hyun-young, at hindi siya makapaniwala na totoo ang mga nangyayari, isang ang tunay at aktwal na status window ang nasa kanyang harapan. Pero nagtaka siya dahil parang masyadong mataas ang kanyang stats, at dagdag pa dito nakita din niya na mayroon siyang 13 hidden traits. Pero habang pinag-aaralan ang kanyang status ay may narinig siyang ingay. Naging seryoso siya at natanong ang sarili kung ano ang nangyayari. Nagulat naman ang mga mandirigma at natigilan ang mga ito. Dahil sa kanilang harapan makikita ang isang napakalaking hukbo na unti-unting lumalapit sa kanila. Makikita dito ang isang halimaw at mukha din itong isang Hydreigon, pero sa isa sa mga ulo nito ay may nakatayong isang tao. Hindi makita ang kanyang hitsura pero kilala ito ng mga mandirigma. Napasigaw ang isa sa mga ito na ito ang hukbo ng Desert Queen, na ang mga ito ay sinira ang kasunduan at ngayon ay inaatake sila. Ngayon malinaw na, isang babae ang nasa ibabaw ng isa sa mga ulo ng halimaw. Nagulat si Park Hyun-young dahil parang pamilyar din ang babaeng nakikita niya. Natanong niya ang kanyang sarili kung ito ba ang kilala niyang Snake Princess. Habang nangyayari ito ay biglang lumitaw ang isang system window, at nagbigay ito ng isang main quest. Ang unang main quest, kailangan niyang makaligtas at mabuhay, ang gantimpala ay nakasalalay sa magiging resulta ng misyon.
Natulala ang ating bida, natanong niya ang kanyang sarili, kailangan niyang makaligtas. Sa ngayon ay pinauulanan sila ng palaso ng mga kalaban, habang si Park Hyun-yong ay nanatiling nakatayo pa rin sa kanyang pwesto at ang kanyang mga kasamahan ay isa-isa nang namamatay. Sa mga sandaling ito ay biglang nag-activate ang isa sa kanyang mga hidden traits, lilito lamang ang trait na ito kapag nagawa mong makuha ang lahat ng tinatawag na physical talent. Mayroon din itong abilidad na pigilan ang madaling pagkapagod, at manatiling alerto sa lahat ng pagkakataon. Habang isa-isang bumabagsak ang kanyang mga kasamahan dahil sa pag-atake ng kalaban. Napalingon ang ating bida, napansin niya ang susi sa katawan ng isa sa mga mandirigma at ang espada sa tabi nito. Naisip niya na kapag nanatili siya rito ay siguradong mamamatay siya at kailangan niyang umalis kung gusto niyang makaligtas. Habang siya ay nakaupo sa tabi ng isa niyang kasama makikita na isa sa mga kawal ng Desert Queen ang mabilis na lumalapit sa kanya. Nagawa pa lamang niyang makawala sa posos ay nariyan na ang kanyang kalaban at aktong na itong aatakihin siya. Mabilis niyang kinuha ang espada na nasa tabi niya at hamandang ipagtanggol ang kanyang sarili. Biglang nagliwanag ang espada na hawak-hawak niya pero wala na siyang oras para pansinin ang bagay na ito. Paparating na ang atake ng kanyang kalaban kaya naman sinabayan din niya ito ng sarili rin niyang pag-atake. Marahil sa kanyang mga traits, nauna niyang tinamaan ang kanyang kalaban, mabilis ang kanyang naging pag-atake. Makikita dito na siya ay napapalibutan ng asul na liwanag senyales ng isang aktibong trait. Lumitaw ang isang system window, nakasulat dito na ang hidden trait na Weapon Master ay kasalukuyang active. Naging seryoso si Park Hyun-yong, makikita sa kanyang mukha at mga mata ang kanyang determinasyon, ngayon mukha na talaga siyang bida sa kwentong ito.